Pag-usapan natin itong talagang matatawa ka na lang pala talaga sa nangyayari. Si Mayor Magalong ng Baguio City, wala naman palang formal na appointment sa ICI, Office of the President. Yung Independent Commission for Investigation, yung investigation for doon sa infrastructure, Office of the President. Wala siyang appointment dahil po siya ay mayor ng Baguio City. Lumalabas, voluntary lang pala yung kanyang pag-iimbestiga at saka yung kanyang pagiging advisor ng ICI. Kasi hindi siya pwedeng italaga ng Pangulo na magkaroon ng appointment o kapangyarihan sa ICI kasi siya ay mayor. Conflict of interest yun. Ngayon, kung siya ay nag-resign as mayor, pwede siyang italaga at magkaroon ng appointment sa ICI. Dahil labag kasi sa batas, yung dalawa ang kanyang magiging appointment. Actually, hindi nga ho siya pinanumpa sa kahit anong posisyon kasi nga ang dating voluntary lang pala siya sa ICI na nag-iimbestiga. At saka nalaman ko yung palang pagiging investigador niya o nag-iimbestiga sa mga project. Voluntary din yon at higit sa lahat, hindi pala yun kasali doon sa kanyang pagiging advisor. Kasi advisor lang siya. Alam nyo, iba yung advisor, iba yung consultant, iba yung investigador. Kailangan kasi sa kahit anong posisyon, especially sa gobyerno, dapat merong black and white yan. May appointment yan sa Office of the President at pinanunumpaan ang anumang posisyon. Hindi naman ho talaga nangyari yan kay Mayor Magalong kasi hindi naman niya binitawan ang kanyang pagiging mayor ng Baguio City. So kaya ko ito pinapaliwanag kasi nung isang araw tinalakay ko na ito, nakatulong ba o nakasama ang kanyang pag-alis. Ngayon lumalabas na, wala naman palang authority. Wala naman pala talagang appointment. Para saan? So ang pag-volunteer, limitado yan. Dahil volunteer ka lang So wala kang authority kapag volunteer. At yung pag-iimbestiga, sariling galaw lang pala yun Mayor. Hindi yung trabaho niya as volunteer sa ICI. ICI, naloko na. Bakit nagkaganyan? Kasi, inuulit ko po, labag sa batas na pag siya ay binigyan ng appointment at pinanumpa ng Pangulong Marcos, ang lalabag sa batas ay ang Pangulo. Kaya nga hindi ginawa yung appointment kasi nga siya ay hindi naman umalis as mayor. Bawal po kasi na maging dalawa ang posisyon sa pamahalaan. Elected o appointed o kung anumang posisyon, bawal ang dalawa. So, mas pinili at dapat lang, dahil siya elected mayor, yun, balik na siya. Wala na siya sa ICC. At ito po ang isa pang inside story, aking analysis at opinion. Pasintabi na sa kanyang followers. Ang dating naman ni Mayor Magalong ay DDS Duterte supporters. Doon ba sa kanyang pagiging volunteer na naghahayag ng anomalya dito sa flood control at infrastruktura? Meron ba siyang ini-expose sa mga kaalyado ni Duterte at mga project ng mga Duterte? Bakit wala tayong narinig sa 51 billion doon sa First District ng Davao under Pulong Duterte? Bakit wala tayong narinig doon sa mga kontraktor na malapit sa mga Duterte? Di ba? Wala nga tayong nadinig din ng batikos laban sa mga Diskaya dahil meron umanong kontrata rin sa Baguio City ang Diskaya Construction Company o pamilya. So yun po yun. Mahirap talaga kapag may mga ibang interest o meron ho talagang mga isyong hindi pwedeng itago, lalabas at lalabas.
So, yung pag-resign or pagkawala ni Magalong sa ICI, voluntary lang siya. Hindi yan, actually, hindi kailangan ng resignation pag voluntary. Kasi ang nag-resign lang naman, yung meron kang kontrata, meron kang appointment, ayan, mag-resign ka kung ayaw mo na. Paano ka mag-resign kung volunteer? So, wala yun. Pinapalabas lang ng kanilang mga followers at iba pa na meron daw pinagtatakpan ng Malacanang, meron daw pinagtatakpan ng Pangulo, kaya napilitang mag-resign si Magalong. Abay, sandali, nag-iiba na. Nag-iiba na ang anggulo ng mga balita. Wala akong pinagtatanggol ko dito, kundi ang akin ay parte ako na obligasyon kong iparating sa inyo na mamamayang Pilipino sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Ano ang totoo? Yung pagbobolunteer ni Magalong, okay lang yon. Hanggang doon lang yon. Pero yung pinapalabas ng kanyang kaalyado na kaya umalis ay hindi na gusto ang ginagawa ng ICI o hindi ginagawa, pero pinagtatakpan daw ang Malacanang, abay ibang issue yon. Patunayan muna ninyo. Maglabas kayo ng dokumento kung ganun. Kung tanungin ngayon, si Mayor nga tulad ng sinabi ko sa aking opinion, hindi nga natin naririnig against Duterte. Wala nga tayong naririnig sa mga kaalyado ni Duterte na posibleng may kinalaman din dito sa scam na ito. Dahil huwag natin kalimutan, 2016 pa nagsimula ang matinding anomalya sa flood control at iba pang proyekto hanggang ngayong taong ito. Hindi pa ho tapos yung issue niya. Huwag ilihis. Kung talagang neutral o independent si Mayor Magalong, dapat lahat kanyang iniimbestigahan at kanyang ini-expose. Parang yung kalaban lang niya at saka iba pasintabi na. Nung una, naniwala rin tayo sa galaw ni Magalong Pero ngayon lumalabas yung mga bagay-bagay na lahat naman tayo entitled at may pagkakataon masumuri at magduda sa galawan. Ano po ang inyong masasabi? Yung ICI gusto talaga independent. Pag nahaluan ng politiko ito, mag-iiba talaga ang galaw. Ako, ito pa yung isang matindi. Halos lahat daw ho ng mga senador sa 19th Congress may kinalaman sa insertion. Sabi ni Ping Lacson, ako naloko na. At alam ba nyo na tinatayang 100 billion ang insertion daw sa 2025 budget, ang kasalukuyang budget na pinagtibay nung 19th Congress. Kasi ahead ng 1 year ang pag-approve ng budget bago katulad ngayon. Tinatalakay at a-approve na itong budget for 2026. Ngayon tinatalakay. So itong budget na 2025, ginawa ito ng 2024 at ng nakaraan din 19th Congress. Abay naasilip po ni Ping Lacson, Senador Lacson. Halos lahat. 100 billion insertion. Pag insertion, intentional yan. May plano. Sana ang plano ay para sa bayan, ay kung para sa bulsa na naglagay nito. Proponent na naman ng project. Kasapakat na naman ang mga kaalyado nila. Wow! Wala talagang katapusan ng kalokohan nila. Di ba kayo natatakot? O talagang wala kayong kahihiyan